looban kasi syempre ang ina-expect natin after ng ilang buwan na pinakita naman no na merong ang kondisyon medical si PRRD yan pa rin ang kanilang rason no at hindi na kinonsider yung humanitarian reason. So yeah, dahil sinabi nga doon sa doon sa kanina, I think first ground ba yon na wala daw sa Article 58 na pwede nilang paboran o yung kapag mayroong medical condition ang isang akusado. So, yun yung nakakalungkot. Wala talagang humanitarian reason para, para palabasin si PRRD dahil wala daw nakalagay doon sa probisyon ng ICC na kapag may sakit ang isang suspect ay pwede na nilang palayain. So, grabe. At ano sa tingin ninyo? I think the defense team should consider the theoretical suggestion, no, yung theory ni Spock Sari. And then second, dapat paratingin na nila to, dalhin na nila to sa gobyerno ng Netherlands. Itong kaso ni PRRD. Ako, maganda na questionin na ngayon ang defense team ng PRRD. Anong nangyayari? That's another. Yeah. Hindi ho namin alam paano simulan na bumati sa inyo. Pagkatapos ho nating marinig itong hearing, no, Marlon, sa appeals level. Ito yung nakakalungkot at nakakagalit, Pam. No? Dalawa yung nararamdaman ko sa ngayon. Mixed emotions. Lungkot at galit. Totoo yan. Yung una pa lang binabasa yung mga yung mga charges. Ilang denied na rin ko. Yung mga grounds. Yung mga grounds na dapat. Sabi ko, maniwala ka sa hindi puro ako, Lord, please, Lord, please. Diba? The defense failed. One-sided, no? Una pa lang, alam mo na agad na one-sided. May wala akong nakitang binigyan nila ng merito yung anumang klaseng argumento o prayers ng defense team.